Ngayon, mga kutsero, hindi lang si Pulong Duterte ang sinunog ng lower house. Pati si Sara Duterte. Ang prinsesa ng mga DDS. Ito kasing sabi, di ba nga kahapon, naglabas ng statement tungkol dyan sa, tawag dito, tungkol dyan sa designated survivor. Nasosobrahan sa Netflix eh. Babad-babad kasi sa trabaho, hindi sa Netflix. Oh, di ba? Di ba? Ngayon, ang sabi naman ng mga kongresista, ayun, sabi. Sara Duterte gets House jeers for tasteless, reckless joke in skipping zona. Uy! Napagkaisahan na naman this time si Sara Duterte. Ito yung balita, mga kutsero. Panoorin natin. Rosalie, may partikular na ba nga panawagan ang mga kongresista kay VP Duterte kaugnay ng sa pag-appoint niya sa kanyang sarili bilang designated survivor? Ella, bilang isang leader, dapat maging maingat sa pagsasalita si Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresista kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo. Ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 at itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. By the way, just to reinforce the severity, kung gaano kalala. Yan. To reinforce the severity nitong gagawin ni VP Sara, this is the first time in the history of the Philippines that a sitting vice president will not, take note will not participate in the State of the Nation address. The first time in Philippine history. Ganun siya ganun siya kalala. Sasabihin ng mga Duterte Balahura supporters dyan, kaya ganun talaga. She's making a statement. That's how strong she is. Ganun siya kalakas. Etc. Etc. No. That's how coward she is. That's how much of a coward Sara Duterte is. Diba? Puta ako dun. Kayo ang ma-awkward sa akin. Hindi ako ma-awkward sa inyo. Kayo ang ma-awkward sa amin. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo bank account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code sa inyong unang padala na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng $20 free credit. Kaya gamitan, ito pala. Kaya gamitan na sa Sendwave for all of your remittance needs. But, again, mga kotsero, tinalo pa nga siya ni Lenny sa punto na to Tinalo pa siya ni Lenny sa punto na to. Si Lenny Robredo, mga kotsero, alam natin yung away niya ni Digonggong. Si Lenny Lutang at saka si Digonggong, alam natin ang away niyang dalawang yan. Malupit ang away niyang dalawang yan. Pero si Lenny, not once in her 6-year administration as the 6-year tenure as the fake elected vice president, never siyang nag-absent sa SONA. Never nag-absent sa SONA. Bakit? Kasi nga the SONA, mga kotsero, ay isang event para sa Pilipino. Hindi yan para sa'yo. It's not for the politicians. It is for the Filipino people. Yun yung inayawan ni Sara. It's either hindi naiintindihan ni Sara yun, yung konsepto na yun. It's either she doesn't understand it, or she does. Ito mas worse to Malala na nga kung hindi niya naiintindihan yun. Malala na yun. Sobrang lala na nun. Pero may mas malala pa dun. Ang mas malala dun, mga kotsero, is yung alam niya at wala siyang pake. Yun yung mas malala dun. Yung alam niya yung kahalagahan ng State of the Nation address, pero wala siyang pakialam. Tapos sasabihin niyo sa amin, ako, hindi na ako convinced Dati, medyo pa ako, I'm still trying to push myself to do it Pero ngayon, hindi na.
Sara is not competent to be the president of the Philippines. Kulang. Attitude pa lang, kulang na eh. Hindi ito katulad ng debate nung panahon ng kampanya. No, this is not. Hindi ito debate tulad ng kampanya. No. This is the State of the Nation address. At the very least, mga kotsero, hindi mo man nirerespeto ang pagkatao ni Presidente Bongbong Marcos. Sabihin natin gano'n, no? Hindi mo man nirerespeto ang pagkatao niya bilang Bongbong Marcos. Sana irespeto mo na lang yung kanyang opisina bilang presidente ng Pilipinas. Yun na lang eh. Basic yun eh. Basic. If you cannot respect the person, at least respect the office. Kasi yun yung sagrado, yung opisina. She won't even allow herself to do that. So paano na lang in the future kapag presidente siya? Ay, hindi ko feel makipag-usap sa Amerika ngayon. Bahala siya. Ayoko, wala ako sa mood. Hindi kami friends eh. Ay, parang hindi ko yata feel kausapin ngayon si Vietnam kasi kagalit niya si China eh. Nag-aaway sila ngayon ni China. Parang ayoko muna ng trade with Japan. Bahala muna si Japan. Bahala siya sa buhay niya. Pwede ba yun? So, itong sa SONA. Ang pananaw mo dito, hindi yung politika, hindi yung pagiging vice-presidente mo. Ang mindset mo dito, mga kotsero, Pilipinas. Pilipino ang iniisip mo dyan dapat. Bakit? Kasi dito mo malalaman ang sitwasyon ng bansa. Nasaan na tayo ngayon? Ano ang problema ng Pilipinas ngayon? Ngayon, habang nakaupo ka dyan, yung mga kongresista dyan, ito naman trabaho nyo. Yung mga kongresista dyan sa na-attend ng SONA, ang iisipin nyo, yung bala ang problema ng Pilipinas. Paano ko kaya matutulungan masolusyonan yan? Ganun kasi dapat. Yun ang SONA, guys eh. Yun ang purpose ng SONA. Para siyang town hall, isang higanteng town hall ng buong gobyerno. Si mga sekretary, mga iba't sekretary ng iba't ibang ahensya, uupo sa SONA. Yan pala ang problema ng Pilipinas. Paano kaya makakatulong yung ahensya ko para makabigay ng solusyon dyan? Ganun ho ang SONA. Reporting ho yan. Tsaka meeting. Ngayon, kung vice president ka, wala ka nang ibang trabaho kundi intayin mamatay ang Pangulo o maaksidente siya para na hindi siya makakapagtrabaho ng maayos. Hindi ka pa uupo at makinig. That's the least job. That's the least you can do as the vice president. Umupo at makinig. Hindi mo pa kayang gawin yun. Kasi hodang makipagplastikan ka dyan sa lahat naman ng mga politiko dyan nakikipagplastikan sa isa't isa eh. Basic na yun, basic. Ayan, tuloy natin. Batay kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at succession. Bilang isang leader, dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha ng panic. Ayon naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, seryosong event ang SONA at kung taken out of context ang pahayag ng Vice President ay makapagpapalala ito ng mga espekulasyon at mawawalang kabuluhan ang kahalagahan ng SONA. Giit naman ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader, ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga leader ng pamahalaan ay kung papaano maisusulong ang pag-unlad ng Pilipinas, hindi ang theatrics. Sa Estados Unidos, tumutukoy ang designated survivor sa isang individual na nasa presidential line of succession. Hinihiwalay ito. By the way, sa US concept lang yun, wala tayo sa Pilipinas na designated survivor. Wala tayong ganun. Tsaka cabinet level yun. Hindi siya, hindi siya elected. Walang ganun. Cabinet level, yun, position. So, kung DepEd Secretary pa rin si Sara, kahit pa joke, okay lang kasi cabinet secretary siya.
But even then, ang pangit eh. It's still not in good taste. Pangit. Ito sa malaking events kung nasaan ang Pangulo para matiyak na may hahalili sa posisyon sakaling may masamang mangyari sa presidente. Pero dito sa ating bansa, sinusunod natin yung nakalagay sa saligang batas kung saan ang pangalawang Pangulo ang first in line na hahalili sa presidente kung hindi na nito magagampanan yung kanyang tungkulin. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Yun. Absent siya sa SONA, pero sigurado ako sa Chinese New Year, nandun yan sa Chinese Embassy. Pustahan tayo, guys. Pustahan tayo. Absent siya sa SONA this year. Absent siya. Pero next year yan, nasa Chinese New Year celebration yan ng Chinese Embassy. Anyway. So ito nga yung sabi ng mga kongresista. Puntahan natin yung sinabi nila. Say natin. Dami. Si Deputy Majority Leader, House Deputy Majority Leader, Ino D. Yan. Sabi, the Vice President's remarks about being the designated survivor are both inappropriate and reckless. Such rhetoric hints at scenarios that are alarming and baseless, sowing unnecessary fear among the public. Kasi iisipin mo, bakit? Ano ba mangyayari? Bobombahin ba yung yung Kamara de Representante? Sa batasan? Kasi yun yung napanood natin sa Netflix eh. Biglang sumahabog yung Capitol Hill. Ganun ba yung mangyayari? We don't know. At saka it contributes to the actually di naman na siya speculation, pero to further divide, yun na lang, that's the right term to use, yung the further divide of the government pagdating sa political parties, diba? And that is not something we need. Hindi natin kailangan yun ngayon. Siguro after ng SONA pwede kang magaganyan, pero sa SONA wala muna tayong kulay. Unahin muna natin Pilipinas sa SONA. Pinas muna. Lang yan, inuuna nyo palagi yung mga drama-drama nyo eh. Kaya nga theatrics eh. Theatrics. Kala ko, kasi sinabihan na to ni Sara Duterte si Risa Ontiveros na drama queen. Eh, drama queen din naman pala siya. Pareho lang pala kayo ni Risa Ontiveros, drama queen. Gutierrez expressed disappointment in Duterte's attempt at humor, stressing that such remarks are inappropriate for her position and could undermine the seriousness of national events. While obviously intended as a joke, it is quite inappropriate. The SONA is a serious event where we address the nation's most pressing issues, and such comments taken out of context undermine its significance and fuel speculation. And I'm only assuming yung speculation dito is yung merong banta sa buhay ng ating Pangulo. Yun yung speculation dyan. Almario, a vice chairman of the House Committee on Mindanao Affairs, cited the risks of the vice president's comments and stressed the need for leaders like her to choose her words carefully. Totoo naman. Kailangan niya mag-ingat. Wala na siya sa Davao City. Wala ka na sa Wonderland. Na lahat ng sabihin mo, okay lang, ngingitian ka, papalakpakan ka, etc. etc. No, you're no longer in Davao City. You're in the national stage. Hindi na uubra dito yung mga style nyo sa Davao City. Kailangan dito mas malaki yung ambag mo. Wala pa nga ambag. Her comments are unnecessary. As Vice President, it is assumed that every statement she makes carries significant weight. Well, political weight lang siguro. Political weight. And results from careful consideration. When she makes such remarks, it prompts us to ask, what message is she trying to convey? Is she attempting to influence public opinion, divert attention from critical issues, or create controversy? Pangit nun lahat ah.
As a high-ranking official, her words should foster unity and provide clear and constructive direction for the nation. Siyempre, second highest official ka eh. Dapat talaga malinaw. At dapat basa agad. Hindi nauubra yung mga strategy ng tatay niya. Na, keep them confused. Oo. Mga DDS lang natutuwa doon. Mga Duterte Balahura supporters lang natutuwa doon. Mga Duterte vloggers lang natutuwa doon. Sa nililito ang taong bayan. Oo, kasi para sa kanila, kapag nililito mo ang taong bayan, it shows that you are a political genius, master strategist, chess master, art of war. Mahal namin Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, ganon. Pinaganda lang nila yon. Pero ang bottom line doon, mga kotsero, sinungaling ka pa rin. That's it. Kahit sabihin mo na hindi, strategy lang yan, hindi, ganito lang yan, hindi, ganyan lang yan. It doesn't matter. At the end of the day, sinungaling ka pa rin. At the end of the day, sinungaling si Digong. At the end of the day, drama queen si Sara. You wasted our votes, Sara Duterte. You wasted our votes. You wasted our votes, Sara Duterte. Ulit-ulitin ko talaga yan. You are a waste of my vote. Ortega, an assistant majority leader, pointed out the negative impact of Vice President's dramatic framing and emphasized that such remarks could undermine public confidence and unity. So, the Vice President's absence in the SONA, framed in such a dramatic and fear-inducing manner, does a disservice to the spirit of public service and solidarity. It is imperative that our leaders demonstrate resolve and composure, especially during national events. Tapos si Adjong pa rin, yung kanina. Jokes about national security and succession are no laughing matter. The Vice President should be setting an example of leadership, responsibility, not creating unnecessary panic. Ayun nga yung problema eh. Paano ka magseset ng example of leadership kung hindi mo alam kung paano gawin yun? Paano siya magseset ng example kung hindi niya alam kung paano maging leader? Ganun naman kasimple yun. She's not obviously responsible. Hindi siya responsable sa kanyang mga sinasabi. Because kung responsable siya, mga kotsero, iisipin niya lahat ng ipuputak niya. Hindi lang yung kung ano yung sasabihin niya, pero kung ano yung magiging epekto ng kanyang mga sasabihin. Ito, simpleng pag-attend lang ng SONA eh. Simple pag-attend ng SONA, hindi niya kayang gawin. Does it need a leadership seminar? Kailangan ba ng leadership seminar para lang umattend ng SONA? Hindi. Isipin mo lang na, okay, ako ay ang vice-presidente at ang SONA ay tungkol sa Pilipinas at tungkol sa dapat pa nating ayusin sa bansa. So siguro dapat nandun ako. Kasi ako yung vice-presidente eh. I mean, alam mga kotsero, regardless kung anong friendship meron pa sila ni PBBM, it's not part of the equation. Kung hindi siya dapat pinag-uusapan na dito. Pagdating sa SONA, basta ang focus dyan is the Philippines. Kasi hodang kulay mo pula, dilaw, green, pink, rainbow, it doesn't matter. Ang importante dyan, 3 kulay lang. Red, white, and blue. Kulay ng Pilipinas. Kulay ng watawat. Yun lang ang importanteng kulay dyan sa SONA. Wala nang iba. Nakalimutan ni Sara eh. Paano? Entitled eh. Nipo baby eh. Ni politicians. Nipo politicians. Diba? What the hell? Daming sinabi, no? Daming galit sa kanya. Ito pa sabi, our focus should be on the collective efforts to move the country for... This is what I'm saying eh. Kapag SONA kasi, ito dapat yung focus mo. Our focus should be on the collective efforts to move the country forward, not distracting theatrics, hindi sa drama-drama. The Filipino people deserve better from their leaders. Nakuha ni Kong Bongalon yung gusto kong sabihin. Nakuha niya yung gusto kong i-communicate. Ito yun eh. Ang SONA kasi ay ang pagtutok ng lahat ng ahensya ng gobyerno
sa kung ano ang mas makakabuti sa bansa. Pag wala ka dun, ayaw mong mag-contribute doon sa goal na paunlarin ng Pilipinas. Tapos gusto mo lang gumawa ng drama. Ayokong pumunta kasi ganito, kasi ganyan. For whatever reason. Actually, pinatanong na nga siya. Dapat sabihin niya ano yung dahilan niya. Wag ka puro pa-cute. Puro ka pa-cute eh. No. 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 I'm appointing myself the designated survivor. Lang yan. Huminga pa na malalim eh. Hindi na lang sabihin, di ba? I'm not attending because I'm going somewhere else. I'm sick or whatever. Uy, by the way, pati para to si Bato de la Rosa nagpaparamdam. Hindi raw siya pupunta. Alam niyo kung bakit? Kasi yung PNP reformation bill niya, veto. Na-veto yung PNP reformation bill niya. So, nagpaparamdam siya ngayon. Parang hindi ako pupunta. Masakit tuhod ko. Ganyan. Masakit tuhod, pero galing siya ng shooting competition. Masakit tuhod, pero nagbabakasyon kasama yung pamilya niya. Sabihin mo na, kung ba tayo mo talaga? Okay lang naman eh. Total naman, nasisira ka na dahil hindi ka atin ng zona. Sabihin mo na yung totoo kung ba't di ka pupunta. Sabihin mo lang, galit ako sa admin eh. At least alam namin. Diba? At least alam namin. At least alam na namin kung saan ka nakatayo. Hindi ka talaga para sa Pilipinas. Para sa sarili mo lang ikaw. Looking out for number one, yourself. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Sabi ni Asidre sa kanyang comment. Sabi pa, the public knows that Vice President Sara Duterte's political situation is currently in flux. She has recently distanced herself from the unity team with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and resigned from her position sa DepEd. At the very least, agree ako dito kay Asidre, at the very least, she should come clean and explain why she can't or does not want to attend. She should not hide behind cheap jokes. Again, the public knows something is up. Stand by your convictions, ma'am. Panindigan mo yung mga pinagkukukuda mo. Kasi yun ang pagkakakilala namin lahat na bumoto sa'yo eh. Na may paninindigan ka. Yun yung pagkakakilala sa amin eh. Si Sara Duterte, yan yung dahil sobrang pagmamahal niya sa mahihirap, sinuntok niya ang sheriff. Yun ang build up sa amin si Sara Duterte, yan yung away kay Trillanes, tsaka ng away kay kung kani-kanino yung inaway niya. Tapang yan. Maprinsipyo yan. Yun yung sinasabi sa amin nung kampanya. Kami naman, naniwala. Last na yun. Hindi na mauulit yun. Last mo na yun. Kapag tago sa likod ng cheap jokes. Cheap jokes. Cheap. Cheaps. Cheaps. Tadaanin mo kami sa joke-joke. You think your position as a vice president is a joke? Resign ka na. Kung tingin mo, joke yan. You don't deserve it. Pakitin mo na si Cheese. Pakiseryosohin pa ni Cheese yan, yung pagka-BP. President, Vice President, Senate President, House Speaker. So, pag nag-resign yung Vice President, sino magiging, de facto? De jure? Di si Senate President, kung sino man siya. Alam nyo, sa sobrang kahiya-hiya na mga pinaggagawa ni Sara Duterte. Mamaya na nga. Actually, may binida siya recently. Nagulat nga ako nung binida niya to eh. Vice President Sara Duterte flaunts DepEd achievements. 2 days ago lang yan. Di ba? Pak! May binibida! Ang achievements daw niya, number 1, yung
launch ng matatag curriculum. Okay. Na ilang beses na natin na-mention to, hindi pa tapos ito. Oo, ni-launch lang pero hindi pa tinatapos. So it's hardly an achievement. Tapos yung catch-up Fridays niya na hindi na sinusunod ng mga teacher. Hindi na sinusunod yan, sabi. But anyway, sige na lang para happy ka. Tapos, removing administrative tasks, etc., etc. Okay, actually ito, inano ko to kikinout ko to sa kanya. As in, at least may masabi tayo, may isang naging achievement. At least may isa. Oo. Yung pag-streamline ng trabaho ng mga teachers, giving teachers health benefits, etc., etc. So, at least, at in terms of compensation and benefits ng mga teachers natin, good job ka dyan. Yan, napapalapakan ko sa iyo yan. Let's give them some. Let's give them some. Hindi pwedeng zero Walang ganon, walang zero. Laging merong something. Anyway. In terms of health, ito ako nagulat Ngayon ko lang narinig to. In terms of health, she said the department established the first mental health and wellness unit, trained over 10,000 personnel in psychological first aid, and established DepEd's first mental health support network. These efforts allegedly helped save over 900 lives through suicide prevention and counseling. Okay. With a substantial budget of 200 million for mental health, we are integrating mental health services in schools and setting up specialized teams in every region. Wait! Alam nyo, mga kotsero, napa-question mark ako dito. Alam nyo kung bakit? Hindi ho niya kailangan gumastos ng 200 million pesos para sa mental health ng students. Alam nyo kung bakit? Hindi, ito yung sa akin Importante yung mental health ng students at kailangan bigyan pansin din yan. Agree ako dun. Tama lang na pondohan niya ng 200 million. Pero, hindi niya kailangan bumuo ng bago. Alam nyo kung bakit? Kasi mga kotsero, lahat ng paaralan sa buong Pilipinas, merong guidance counselor. Trabaho yan ng guidance counselor. Ang tanong ko ngayon, eto bang 10,000 personnel na yan, na ipinatraining nyo pa sa psychological first aid, etc., etc., are registered guidance counselors? Kasi mga kotsero, kung hiwalay pa yan sa guidance counselor, nag-aksaya ka ng pera. Bakit ko po alam? Kasi po, yun po ang master's degree ko. Masters in Guidance and Counseling. Kami po ang gumagawa ng mental health programs ng aming mga estudyante. Kami rin po ang nagka-counseling sa kanila, sa mga crisis counseling, etc., etc. Kami po ang gumagawa nun. Pinag-aaralan po namin yan ng 2 hanggang 3 taon. May board exam pa ho yan. Kaya nakakapagtaka ako, bakit ka pa nag-train ng 10,000 personnel para sa psychological first aid? Bakit hindi mo na lang pinondohan yung guidance and counseling programs ng inyong mga paaralan? Hindi natin alam kung yung 10,000 personnel na yan, mga registered guidance counselors na yan. Kapag registered guidance counselors na yan, hindi na nila kailangan ng training. Kasi may degree na sila. May master's degree na sila dyan. Achievement? Achievement o gastos? I'd love to know which is which. Lahat ng klaseng counseling pinag-aralan namin. Lahat ng klaseng counseling method pinag-aralan namin. Addiction counseling pinag-aralan namin. Lahat yan. May thesis pa kami dyan. Tapos magte-train ka ng 10,000 personnel in psychological first aid for what? Ba't hindi mo i-utilize yung current personnel mo? Ito yung kasunod. Gumastos siya sa isang online platform. For what? Co-creating the Lusog Isip Kabataan Education and online video platform. Online platform where all vital videos, referral hotlines, learning materials for mental health, mental well-being can now be accessed. Gumastos ka pa? Hindi ka na lang gumawa ng YouTube channel? It's practical
basically the same thing. Or gumawa ka ng ng Udemy account. Bumili ka ng Udemy account, mas mura pa siguro yan sa kung ano yung ginawa nyo dyan. Kaya Moodle. To combat substance abuse, DepEd established over 2,700 chapters of Barkada kontra Droga. Anong point niyan? Anong objective? May reproductive health pa. 100 million pesos for teen centers which will become learner wellness centers and expanded programs for teen Ano to? Halfway house? Is this a halfway house? Para sa mga Para sa mga teenage pregnant, ang mga babatang pregnant? Hindi ba dapat DSWD ang humahawak niyan? Bakit DepEd? May nutrition ka pa, okay. Hindi natin alam kung gaano gaano effect niyan, kung ano naging outcome niyan. Ando pa si Amy Marcos, etc. See, ito yung mga sinasabi natin na very questionable questionable accomplishment. Hindi mo makita para saan? Para mema? Mema sabing may na-achieve, ganun. Mema. Hindi pa kasama dyan mga kotsero yung 19,000 na ghost students na hindi natin alam kung ano na nangyari. Hindi rin natin alam kung ano yung nangyari dun sa mga laptop tsaka camera na overpriced. Hindi natin alam kung ano nangyari dyan. Tapos maririnig natin sa Vice President, mga ganito. Okay. Dasal mo atan ka sa sala. Atan ka sa sala. Di ba? No. No. Okay. No, I will not attend the sauna. I am appointing myself as the designated survivor. Anong makukuha natin dyan? Wala. Sayang boto. Nung after the elections, ang pinanghihinayangan ko na boto ko talaga nung una, yung kay Loren. Sana hindi ko na binoto si Loren. Tapos, habang tumatagal, nadadagdagan. Sumunod si Robin. Sumunod si... Sino ba? Ito na pala yung pinaka-latest. Ito ang latest. Si Sara. Pero siya yung pinakamatinding pinanghihinayangan ko talaga ng boto. Sana hindi ko na siya binoto. Sana nakinig na lang ako sinabi ng nanay ko. Sabi kasi ng nanay ko, sigurado ba tayo dyan kay Sara? Sigurado ba tayo dyan? Parang hindi tayo sure dyan. Unitin daw sila Nakanak. Sana. Minsan, mothers know best. Jessen Sospa, di ba? Totoo naman yun Mothers know best, di ba, Jessen? Kaya, makikinig tayo sa mga nanay natin. Nakakainis. Sana iba na lang binoto. Lang kwentang BP. Lang kwentang VP. Sobra. Di bale, may 2028 pa naman kung tatakbo siya o di magkakaroon ng pagkakataon na hindi siya iboto. Di ba? Hindi na ako susuporta sa kahit kaninong Duterte sa 2025 or 2028. Wala. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel at pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you tomorrow again sa ating next Coach Jared Live, guys. Bye everyone. See you tomorrow. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?